nostalgic ko kay nakita na ako mga kauban sa City Hall kaniadto and nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nakaganina nakahuna-huna ako sa ako ang kaugalingon kung sa kahaon nilagan na lang ko o mayor wala na lang ko nilagan Vice President Gani magbudak na tayo okay na lang pagdagan sa presidente, nagkasinabot na taan ng tanan. Yaw-yaw ang nasa likod na daw sila ito. Okay, pwede na siguro maglingkod ang ubahan. Sa Philippine Association of Local Government Accountants Incorporated, sa inyong imbitasyon kanako na matambong sa inyong 8th Mindanao Geographical Conference. Thank you. Thank you very much. Kabalo ko, basta makadawat ko og mga imbitasyon na dinhi sa Davao City ang panagtapo, ginadawat gidayon ako na kay matagaan manggugo og higayon nga muuli dinhi sa Davao. Pagkakita nako Pagkakita nako sa ako ang mga kauban kaniadto sa City Hall. Na nostalgic ko na bati na ko ang ako ang kamingaw sa Davao, sa Mindanao. Kagahapon, so muna malipay yun ko, basta makadawat ko o invitasyon kay matagaan na ko o opportunity na muli sa amo ang balay, makita nga ako ang mama, makaistorya o personal ako ang mama. Unya, makauli, magamit ako ang kanang dahil ko na kung imuhan yun ang kama na ginatulugan din mo. Dito magod sa Manila, nag-arkila lang niyo. Balay. So, hindi ni komportable kung asa ni nagapuyo kay dili siya amo aging balay. Pero yung mag-amping kay dili kami ang tag-ila sa balay. So, pag makauli kami dili sa some sort of a safe space para sa amoa sa pamilya. And na-nostalgic ko kay
Nakita na ako mga kauban sa City Hall, Carianto, and nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nakaganina, nakahuna-huna ako sa ako ang kaugalingon. Kung sa kahaon, nilagan na lang ko ang mayor. Wala na lang ko nilagan ang vice president. Vice President Gani, magulak na tayo ito. Okay na lang pagdagan sa presidente, nagkasinabot na taan ng tanan. Okay na taan. Sa sobra nimo ba ka-komportable sa inyong kaugalingon nga kama, sa inyong kaugalingon nga balay, niabot ni kagabi, mga alas 7 na sa gabi, di kami sa laing lugar sa Mindanao. Nagsugod ko og tulog alas 9 sa gabi, yung mata ko alas 9 na sa buntag, 12 hours ko. Dire-diretso ako ang tulog. Hinana siya ka-comfort zone sa ako ang muuli o Davao. Dili na ako mabuhat bisag asa. The comfort that Mindanao gives me, I do not get anywhere else in the world. Kagahapon, naami sa nihapit mo yung Cagayan de Oro, pero kajutra kaayo, wala namin nigawas sa Lagindingan Airport. Nidiretso mi sa Iligan, kalimisita na mo ang mga hatag min moral support sa mga kaigsuunan nato na naagian sa Baguio. Naghatag po ni og relief goods. Nakaistorya po na ako ang mga tao. Pagkahuman ni diretso mi sa Lanusa, sa Surigao del Sur. Unya, diretso mi sa Cortez, sa Surigao del Sur gihapon. Unya, diretso mi sa Tandag, Surigao del Sur. Pagkahuman, diretso na mi diri sa Davao para mag-andam sa inyuhang event karong hapon. Ako unta itong mag-andam, pero murang kamo ang nakapangandam, ako ang nakuratan sa inyong tanan. Excited lang, men! Pag sulod na ako dito ganina sa hallway, daghan kayong naghulat sa ako, o daghan ang nagpaabot sa ilahang suporta. Isa po na, dungag na ako nga pagpasalamat. Kanina nag-ingon ko, salamat kayo sa inyong imbitasyon. Tungod kay bawo mo, sugod tong nag-resign ko sa Department of Education. Samot na to, na-declare ko na mudagan ko o president. Daghan kaayo ang nag-cancel o ilahang mga imbitasyon sa ako. Tungod kay dili daw sila gusto na matutok sa ilaha ang kanang init gikan sa politika sa administrasyon. So, magpasalamat ko kay nagitagaan gihapon ko ninyo og oras o higayon na makauban mo, makahatag og mensahe para sa inyong convention. Ang ikaduha na ako na pagpasalamat, pasalamat na ako personal sa inyong tanan, sa padayon ninyo na pagsalig o suporta sa ako o sa amo ang opisina o sa ako ang mga kauban sa Office of the Vice President. Dako kaayo tabang kanamo ang inyong suporta. Ang sunod na pagpasalamat, mao ang gikan sa amo ang pamilya Duterte. Dako kaayo ni og utang makabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo
sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Kay bao mo ang amoang gahom, dili siya gikan sa amo ang apelyido, dili siya gikan sa amo ang pamilya, dili siya gikan sa amo ang mga posisyon dinhi sa Davao, kundi gikan siya sa inyuhang tanan, mga kaigsuunan ng Pilipino. Kamo ang nagtukoy, kamo ang naghatag sa amo sa posisyon, kamo ang naghatag sa amo sa gahom nga ginakuptan namo karon. Mao na ang amo ang pasalamat di gyud mahurot kay dako kaayo siya nga utang na kabubuton namo kaninyong tanan. Ang sunod nga pagpasalamat maugikan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbisita ko sa iya atong bulan sa Enero, duha ko ka semana nga nakigistorya sa iyaha o pirmi niyang ginausab-usab kanako nga ipaabot sa tanan. Ngun siya ipaabot sa tanang maminaw nga Pilipino ang ako ang pasalamat sa ilahang pag-ampo para ko makauli sa Pilipinas o sa ilahang suporta. Bisan pa man o na ako sa layong lugar. Napaabot niya ang iyang walay puas na pasalamat kaninyong tanan. Since today is February 25, 40 years anniversary of EDSA, I'd like to give you a message about the EDSA People Power Revolution in relation to your team. 40 years ago, on the streets of EDSA, unarmed Filipinos faced tanks with nothing but courage in their hearts. They stood for one thing: accountability. Today, you are gathered under the theme, Lead, Grow, Excel. In a time of rising public desperation, where people are betrayed by the very inaction and indifference of government institutions, your theme is not mere words or decorations. They question what you stand for. Filipinos are rightly demanding to know where the money went, while they lose their homes and livelihoods to every storm. When budgets are bloated, but no tangible progress is felt, that is not technical error. That is failure of integrity in the budget process. To our accountants and finance officers, you are the unseen guardians of public trust. Your signature can release funds, or it can stop abuse. When the numbers do not add up, courage means saying no, even when it is uncomfortable, even when it is lonely. To our punong barangays, treasurers, and SK leaders, the budget that you protect from corruption is the protection of every Filipino family. Every transparent audit is an act of patriotism. February 25, 1986 has taught us that change does not always begin in the halls of authority, but it begins with conscience. We must all live
lead with principle, grow with integrity, and excel not by compliance alone, but with courage in our hearts. Accountability is a lonely road. Monang daghan ang muhilom na lang. And in the Philippines, it is a lonely road to nowhere. To stand firm in the face of threats, harassment, and bribery requires courage. But remember, when you feel lonely, every time you uphold what is right, you honor the spirit of people power. 40 years later, we are in this hall. The call is the same. Serve with integrity, protect the public trust, ug siguraduhon nato nga ang gobyerno magpabiling sulugoon ilalong sa mga tao. Ilabi na gyud sa mga kabus, gidaog-daog, o sa mga walay gahom. Mga kaigsuunan ko, higugmaon nato ang Pilipinas. Alang sa Diyos, sa nasod, o sa matang pamilyang Pilipino. Syukran.